Isa sa mga pinakamalaking pagbabagong naganap sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas ay ang pagpapatupad ng libreng matrikula sa mga state, universities at colleges. Maraming Pilipino ang nagsasabing nabigyan sila ng pagkakataong makapag-aral sa kolehiyo dahil sa batas na ito. Ngunit alam ba ninyo kung paano ito nagsimula? Tatalakayin natin yan, kaartikulo. Noong August 3, 2017, nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang Republic Act No. 10931 o mas kilala bilang Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Ang batas na ito ay nagbigay daan upang maging libre ang tuition at iba pang mandatory school fees sa mga pampublikong universidad at kolehiyo sa buong bansa. Bago pa naipasa ang batas na ito, libo-libong estudyante ang nahihirapang makapagpatuloy sa kolehiyo dahil sa mataas na matrikula at ang ibang gastusin sa pag-aaral. Marami ang napilitang huminto sa pag-aaral o magtrabaho muna upang matustusan ang kanilang edukasyon. Para sa maraming pamilyang Pilipino, ang pangarap na makapagtapos ng kolehiyo ay tila napakalayo dahil sa kakulangan ng kakayahang pinansyal. Silalim ng Republic Act No. 10931, naging libre ang tuition at iba pang mandatory fees sa mga state universities at colleges. Gayon din sa mga local universities at colleges na nakatutugon sa itinakdang pamantayan ng pamahalaan. Hindi lamang iyon, pinalawak din ng batas ang scholarship programs, educational subsidies at student loan assistance upang mas maraming kabataan ang magkaroon ng pagkakataong makapag-aral. Ayon sa mga ulat noong panahong iyon, hindi naging madali ang pagpasa ng batas. May ilang economic managers at administrasyon ang nagpahayag ng pangamba na maaring maging mabigat ito sa pambansang pondo at makaaapekto sa iba pang programa ng gobyerno. Gayunpaman, pinili pa rin ni Pangulong Duterte na lagdaan ang panukala matapos itong maaprubahan ng Kongreso sa paniniwalang ang edukasyon ay isang mahalagang puhunan para sa kinabukasan ng bansa. Maraming mambabatas, guro, estudyante at mga magulang ang nagpahayag ng suporta sa nasabing batas. Para sa kanila, isa itong makasaysayang hakbang na magbibigay ng mas maraming oportunidad sa kabataang Pilipino na makapagtapos ng kolehiyo at magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Sa paglipas ng mga taon, patuloy na nakikinabang ang milyon-milyong estudyante sa Republic Act No. 10931. Maraming kabataang Pilipino ang nagkaroon ng pagkakataong makapag-aral sa kolehiyo nang hindi na iniisip pa ang malaking halaga ng matrikula. Para sa maraming pamilya, lalo na sa mga nasa mahirap na komunidad, naging malaking ginhawa ang batas dahil nabawasan ang gastusin sa edukasyon. Gayunpaman, patuloy ring hinaharap ng pamahalaan at ng mga state universities ang hamon ng sapat na pondo upang mapanatili ang kalidad ng pagtuturo, mga pasilidad at iba pang serbisyong pang-edukasyon. Sa kabila ng mga hamong ito, nananatiling isa ang Republic Act No. 10931 sa mga pinakamahalagang reforma sa edukasyon sa kasaysayan ng bansa dahil sa patuloy nitong pagbibigay ng pagkakataon sa mas maraming Pilipino na makamit ang kanilang mga pangarap. Sa kasalukuyan, patuloy pa ring ipinapatupad ang batas at taon-taon ay milyon-milyong estudyante ang nakikinabang dito. Marami sa kanila ang naging unang college graduate sa kanilang pamilya at nagkaroon ng pagkakataong makahanap ng mas magandang trabaho matapos makapagtapos. Mahigit 7 na taon na ang lumipas mula ng lagdaan ang batas na ito. Ngunit nananatili itong isa sa mga pinakamahalagang reforma sa edukasyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Para sa marami, ang libreng kolehiyo ay hindi lamang tungkol sa pagtitipid sa matrikula. Isa itong pagkakataon upang mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang bawat Pilipinong nangangarap na makapagtapos ng pag-aaral. At hanggang ngayon, ang Republic Act No. 10931 ay patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa milyon-milyong kabataang Pilipino. Isang batas na nagpapatunay na ang edukasyon ay hindi lamang isang pribilehiyo kundi isang mahalagang puhunan para sa kinabukasan ng bawat Pilipino at ng buong bansa.